sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, wasak ang harapan ng bus na yan na nasangkot sa aksidente sa NLEX bandang alas 7 ngayong gabi. Ayon sa pamunuan ng NLEX, unang tinamaan ng bus ang isang closed van matapos mag-swerve mula sa outermost lane sa Torres Bugalyon sa Valenzuela. Bumalik ang bus sa lane at saka tumama sa isang dump truck. Nasa 4 na po ang pasahero ng bus. 2 sa kanila ang nagtamo ng minor injury. Nagdulot ito ng pagbagal ng trapiko sa lugar. Doble ingat po ngayong maraming bumabiyahe para sa Semana Santa. 3 ang patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Laguna, Iloilo at Cebu. Ang isang truck sumalpok pa sa footbridge. Ating saksihan. Maluwag pa ang kalsada nito habang dumaraan ang mga sasakyan kanina madaling araw sa Barangay 1 sa Calamba, Laguna. Pero nang dumaan ang isang truck, bumangga sa likod nito ang isa pang truck na sumalpok din sa nakatigil na jeepney. Tumagilid ang jeep at tumama sa isa pang sasakyan. Ang truck naman sa likod, bumangga sa poste ng footbridge. Agad nagsagawa ng rescue operations para may alis ang 3 naipit sa insidente. Pero binawian ng buhay ang isa sa mga truck driver bago umabot sa ospital. Kritikal ang lagay ng 2 pahinante. Iniimbestigahan pa kung ano ang ugat ng nangyari. Nabulabog naman ang bahay na ito sa Banate, Iloilo pasado alas 11 kagabi. Sumalpok sa pader ang isang motorsiklo at tumilapon papunta sa bakuran ang angkas na lalaki. Nakaligtas siya pero nagtamo ng mga sugat. Naiwan sa motorsiklo ang rider na nasawi sa ospital. Parehong criminology student ang mga biktima na papunta sana sa Iloilo City para mag-enroll. Nagtabok ang ilang motor, pakanto sa piyak na dalan, kang kumunggo sa may pader. Ayon sa Banate Municipal Police, sa akrobadang bahagi ng kalsada nangyari ang disgrasya, kaya posibleng nawala ng kontrol ang rider. Sa Cebu City, labis ang hinagpis ng babaeng ito habang nasa tabi ng labi ng 4 na taong gulang niyang anak na nasagasaan sa gilid ng kalsada. Basi na, mura siya naguyod no kay ang iyang giihian. Layo naman sa dito sa iyang na. Kuha nang kay di ka mandiri. Ang tura ng duga na nawong. Umalis agad ang sasakyan pero kalaunay natunton ang may-ari nito na isang retiradong pulis. Nung una ay itinanggi umano niyang siya ang nakabangga pero kalaunan ay pumayag ding makipag-areglo. Ayon sa mga pulis, hindi na sasampahan ng reklamo ang suspect sa kondisyong sasagutin niya ang pagpapalibing sa bata. Kung nalang dyan yung kuanon ma'am, kayong saan man na may na dyan na yung hitabo na may namatay, ang luwem sagot. Mahal ka inagot ng bata, muga gusto niya, bisa tulog pa siya, makamalay siya nga, ningga gusto niya, muga gusto na lang po siya. Paalala ng mga otoridad, tandaan ang glow bagets. Ulistahan ng mga dapat i-check bago bumiyahe. Siguraduhin gumagana ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine at tire ng sasakyan. Pati self o sarili, siguraduhin may tamang pahinga bago magmaneho. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ngayong Lunes Santo pa lang, fully booked na hanggang Linggo ang ilang biyahe sa PITX. Saksi Live si Nico Wahe. Nico? Sandra, may character development ang maraming pasaherong nakausap natin dito sa PITX. Marami kasi sa kanila ay itinigil na yung pag-uwi sa probinsya 1 araw bago yung holiday. Natuto na raw sila, kaya naman kahit Lunes pa lang ay babiyahe na pa probinsya. 7 taon nang hindi nakakauwi ng Diet Camarines Norte si Jeanette. Galing siyang Qatar at mula na iya sinundo ng anak na si Jenny Mee. Diretso sila rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para magbaka sakaling makakuha ng ticket pa uwi. Ngayon excited ako makita ko yung ibang anak ko kasi siya pa lang nakikita ko, panganay ko. Meron pa yan, 6 pa sila. Nakakaiyak po kasi syempre, nag-pandemic po, di namin siya nakita eh. Wala po kaming balita talaga kung kamusta po siya that time.
Kaya nung nakita ko po siya sa airport po, iyak po talaga. Akala raw ni Jeanette ay hindi siya agad makakabiyahe pa Bicol dahil fully book ang biyaheng daet. Pero mukhang ayaw na siyang paghintayin pa na makita ang iba pa niyang mga anak. Meron nag-back out ng dalawa, sabi hindi daw sila makakauwi. Kaya ako na yung inano niya. Sabi ko ako na yung isa. Siniguro naman ni Jeric na may ticket na siya bago pa pumunta ng PITX. Matagal na raw siyang nag-book online para makauwi sa Iriga City, Camarines Sur. Nag-book ako last April 2 kasi inaasahan ko din na dadagsa yung tao. And actually, naka-leave ako by 17 and 18 kasi close yung mga malls sa Metro Manila. Pero since 17 kasi is alam ko rush hour yan, so baka maipit din ako sa biyahe ko. Kaya that's why I book early. Natuto na raw siya sa ilang taon niyang pag-uwi sa Iriga City. Naranasan ko na siya before, so pumunta din kami ng by 7 p.m. Pero pagdating namin, talagang fully book na siya. And nag-antay na lang din kami ng may magpapakancel ng travel. Kaya ayaw ka na maranasan yun. Ang magpipinsang ito, pauwi ng Tagkawayan, Quezon. Ayaw na rin maipit sa dagsa ng tao pagdating ng Miyerkules. Mahirap kasi sumabay sa peak season ng uwian, holiday. Mahirap bumiyahe. Kaya mas maaga, mas better. Naranasan na namin umuwi ng peak season. Naabot kami ng almost 24 hours na biyahe. Pagtitiyak ng PITX, hindi raw mauubusan ng masasakyan. Yan ay kahit pa fully book na simula pa nung linggo ang biyaheng Bicol. Napaghandaan natin itong Holy Week season, meron tayong mga standby units and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue kagad sila ng special permits. Kaninang umaga, bumisita rito sa PITX si DOTR Secretary Vince Dizon para mag-inspeksyon. Pero puna niya, dapat daw dagdagan ng mga CR sa terminal. Napansin din niya ang kalagayan ng mga dispatcher na nasa may mainit na lugar. At yung mga signage ng mga short travel, wala raw mga oras. Unang-unang hinanap ko is yung connectivity sa mga, hindi lang sa mga buses, kundi pati sa train natin. Itong example ng PITX, ganito dapat ang meron tayo all over. Kaya nga, pinautos ko na meron tayong North Terminal Exchange. We don't think naman na perfect na yung ating terminal. Of course, open tayo sa suggestions. Siyempre, gusto natin palagi mag-improve para sa ganoon, mas maganda pa yung serbisyo natin sa publiko. Sandra, hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga pasahero rito sa PITX. Kumpleto rin naman ng seguridad dahil dito sa ating kanan ay may police assistance. At yung may mga malaking bagaheng dala naman ay kailangan dumaan sa mga K9 unit para ma-inspeksyon. As of 10 p.m., mahigit 166,000 na ang mga pasaherong dumarating dito sa PITX. Live mula rito sa Parañaque City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Ininspeksyon din ang mga pantalan ng mga opisyal ng Transportation Department. Ang isang barko sa Batangas, sinita dahil sa pagbebenta ng tiket ng sobra sa kapasidad nito. Saksi si Dano Tingkungko. 1,000 pasahero ang karaniwang dumarating sa Batangas Port sa ordinaryong umaga. Pero kaninang umaga, umabot na sa 5,000 ang pasahero ngayong Lunes Santo. Sa kabila niyan, maaliwalas ang sitwasyon sa mga ticketing booth, pre-departure area, maging sa pila sa mga roro. Ang iniwasan ninyo, yung dagsa po ng tao talaga, tsaka sa hirap ng biyahe. Hanggang Huwebes Santo, inaasahan ng dagsa ng mga pasahero. Yung mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta na Odjongan, punta na po kayo. Kung nagbabalak kayong umalis ng Martes, Lunes, magpunta na kayo. Isang shipping line na raw ang nakausap para mag-standby ng barkong meron ng special permit. Kapag hindi namin kayo na-count ahead of time, kahit na-immobilize yung barko, madidelay ang alis ninyo. Babiyahe kayo, kumbaga let us know o let us feel na nandiyan kayo para yung barko maantabay kagad na makabiyahe. Sa Manila North Port, fully booked na ang ilang biyahe. Wala pang pangbili, wala pang pira. Ang sao namin Sabado pa. Akala namin mayroon pang ticket, pang linggo. So wala na fully booked. Hindi rin siksika ng mga pasahero sa concourse ng Pantalan dahil pwede nang pumasok sa loob ng De Erco na passenger terminal. Para naman po sa biyaheng Cebu-Tagbilaran para bukas na umaga, pwede na rin po tayong pumasok sa loob ng departure area. Hindi rin naiipon ng mga pasahero dahil sa inayos na schedule ng mga barko.
Sa ngayon, hindi pa fully book pero paubos na raw ang mga ticket ng isang shipping line. Payo ng mga otoridad mag-book online ng ticket. At kung bibili sa mismong terminal ay siguruhin daw na sa ticketing office mismo kukuha ng ticket. May nahuli na po. Pagbaba daw po ng pasahero sa gate, may lalapitan na sila ng parang naka-tricycle. And then dadalhin somewhere sa Divisoria and then doon pabibilihin ng ticket, which is hindi po yun accredited ng to go. Kanina nag-inspeksyon sa pantalan ng Department of Transportation. Dito inanunsyo na iniimbisigahan nila ang nasitang barko sa Batangas ng Philippine Coast Guard dahil umano sa overloading. Nagbenta ng mas madaming ticket yung shipping line compared dun sa allowable number of passengers. Ongoing yung investigation. Pero ayon sa PCG, lumabas na hindi nag-overloading ang sinitang barko. Bagamat maraming ibinentang ticket sa 1,000 kapasidad, 920 lamang ang isinakay dahil oras na ng alis ng barko. Hindi po siya overloading. Nangihinayang lang po yung ating mga otoridad na sana po na maximize yung na-maximize po yung biyahe. The fact na isang beses lang po itong naglalayag sa isang araw. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na papayagan sa mga tanggapan ng gobyerno sa Miyerkules Santo ang work from home mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Wala nang pasok sa trabaho sa hapon para bigyan daan ng paggunita ng Huwebes at Biyernes Santo. Para sa GMA Integrated News, Danating ko ang inyong saksi. Sa May 15 na posibleng masimulan ang rehabilitasyon sa EDSA. Ayon sa DPWH, hindi na muna itinuloy ang pagkukumpuni sa EDSA ngayong Holy Week dahil pinaghahandaan din ang tulong para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Maglalagay na lang muna ng detour bridge sa southbound at northbound lane. Gayunman, nag-anunsyo na ang MMDA ng pagkukumpuni sa ilang pangunahing kalsada sa Quezon City, Makati City at Pasig. 24 oras yan mula sa alas 11 o alas 11 ng gabi sa Miyerkules hanggang alas 5 ng umaga sa susunod na Lunes. Nagdagdag na ng mga tauhan sa Ninoy Aquino International Airport para matiyak na magiging maayos ang biyahe ng mga pasahero. Inaasahang abot sa mahigit 1 milyon ang mga pasahero sa NAIA ngayong Semana Santa. Saksi si Darlene Kai. Excited na si Ibet at kanyang 2 anak dahil first time nilang magka-travel ng magkakasama. Sakto raw na sabay-sabay silang walang pasok dahil sa Holy Week, kaya mamasyal sila sa Hong Kong. Excited po para po sa aming tatlo. Banding na rin po as a mother and daughter po. Gaya ni na Ibet, weekday rin bumiyahe pala Lanao del Sur si Josephine para raw hindi na sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Initan po ako. Malamig yun sa amin doon. Kasi marami kami sa bukid yun eh. Kaya? Balik na ako. Kasi mas masarap ang buhay doon. Hindi stress, hindi maraming tao. Pero kung marami ang excited bumiyahe para magbakasyon at makauwi sa probinsya, naluluha naman sa lungkot ang OFW na si Hazel habang nagpapaalam sa kanyang pamilya. Every year man umuwi, pero same yung feeling. Mabigat pag umaalis kasi may iwan sila. Trabaho ulit. Buong araw bumubuhos ang mga pasahero dito sa Terminal 3 ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Para makontrol ang bumibigat na daloy ng trapiko, mayat-maya ang paalala na may 3-minute rule. Ibig sabihin, 3 minuto lang pwedeng manatili ang mga sasakyang maghahatid o magsusundo ng pasahero. Halos hindi rin nawawala ang pila sa entrance gates at sa check-in counters. Ayon sa operator ng NAIA na NNIC o New NAIA Infra Corporation, maaari raw umabot sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero dito kada araw ngayong Semana Santa. Sa kabuuan, posible raw abutin ng 1.18 million ng mga pasahero sa NAIA hanggang April 20 o linggo ng pagkabuhay. Ngayon, medyo bumibigat yung air traffic natin. So may mga bagong carriers tayo na pumasok. Bukod sa dagdag security personnel para sa seguridad ng mga pasahero, dinagdagan na rin daw ng NNIC ang mga personnel sa check-in counters. Binuksan na rin ngayong Abril ang bagong immigration counter sa NAIA Terminal 3 na eksklusibong magagamit ng OFWs. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mariing kinundena ng Malacanang ang sunod-sunod na insidente ng bullying sa iba't ibang paaralan. Pinaaksyonan na ito sa Department of Education. Saksi si Mariz Umali.
Pasado alas 7 ng gabi noong Biyernes nang saksakin ang dalawang menor de edad sa labas mismo ng kanilang paaralan sa Las Piñas City. Base sa investigasyon, pauwi na sana ang grade 8 student na biktima kasama ang kanyang pinsan na sumundulang sa kanya. Parehas 15 anyos ang dalawa na naisugod pa sa magkahiwalay na ospital pero binawian din ang buhay. Sana nga, nag-iinip lang to sana. Paggising namin, nandiyan pa yung mga anak namin, kasama pa namin. Ang mga nasa likod na pananaksak, mga kaeskwela nilang minor din ang edad na 14, 15 at 16. Isinuko sila ng kanilang mga magulang sa otoridad at nasa pangangasiwa na ng Bahay Pag-asa. Nagkaroon sila ng verbal altercation ng isa sa mga child in conflict with the law na nag-aaral sa parehong eskwelahan. Sabi ng isa sa mga witnesses natin, nagkasagutan sila dahil itong isa sa mga biktima pinapatay sindi yung ilaw. Nagkaroon sila ng hamunan. According dito sa mga nakakita, inatake sila at inabangan. May CR po yun, natambay po kami. Pinatay po yung ilaw, electric fan, may tao po, natitrip po sila. Sino pang nanaksak? Yung isa po, di ko po alam. Yung isa? Sinuntok ko po yun. Tapos sinuntok po ako ng isa. Pinawakan po yung damit ko. Ang kaliwat ka ng insidente ng karahasan sa ilang estudyante at kabataan na ang ilan ay nag-ugat umano sa bullying, ikinababahala ng Malacanang. Kinokondena po kung ano man po na bullying, panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. Itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL ang mga nasa likod umano ng pananaksak. Sa pamamagitan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsagawa na raw ng agarang aksyon ang mga ahensya ng ating pamahalaan, partikular ang DSWD at DepEd para tugunan ang insidenteng ito. Sa mga ganito pong sitwasyon ay yung mga social worker po na naka-assign, pumunta na rin po sa mga schools na nabanggit. Kahit po ang ating DepEd, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga rito. Especially po yung tungkol sa nangyari sa Las Piñas. Sa pagdinig ng Senado na ungkat ang issue ng bullying sa bansa. Tayong pinakamataas na bullying incidents across, again, 70+ nations. So, 2 year in a row na tayo, or 2 pisas in a row na tinagurian tayong bullying capital in the world. Lumabas din na base sa datos ng Department of Education, 966 lang sa 45,000 na pampublikong paaralan sa Pilipinas ang may fully functioning na child protection committees na layong tugunan ang problema sa bullying. Sagot dito ng DepEd, we have about 3,210 schools across all 16 regions that have been evaluated using a newly developed child protection functionality. We are looking into what administrative sanctions can be imposed on the schools that are unable to operationalize their CPC system. Sa isang pahayag nitong weekend, muling binigyan diin ng DepEd na walang lugar ang bullying sa mga paaralan. Sineseryoso at inaaksyonan daw nila ang bawat kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nag-abiso po ang Baguio City LGU sa mga dadayo sa City of Pines ngayong Holy Week. Huwag nang magdala ng sasakyan sa inyong pamamasyal. Saksi si Mav Gonzalez. Bago pa man mag-holiday, nagbakasyon na sa Baguio City ang pamilya ni Marjorie. Para maiwasan namin yung traffic, and then pag Holy Week na kasi medyo madaming tao. So at least maging peaceful lang yung travel namin. Nag-enjoy naman kami ng sobra. Tapos yun nga, medyo lang talaga, pahinga, yun lang. Break from work na din. Yun nga lang, dahil may dala silang sasakyan, ang mister niya hindi na nakapasyal dahil siya ang driver ng pamilya. Kasi walang masyadong parking dito, so at least pagka-drop niya sa amin dito, may mga bata, so less hassle kung drop. Kaya payo ng Baguio City LGU sa mga bibisita rito ngayong Holy Week, huwag na magdala ng sasakyan. I would really encourage itong mga visitors natin kung pwede take a bus. Itong historical data shows na talagang dito matindi yung traffic. In fact, pag during holiday seasons. Sa ngayon, hindi pa inaanunsyo ng LGU kung ililift ang number coding scheme ngayong Holy Week. Kaya mas mainam daw mag-commute na lang o maglakad kung mag-iikot sa Baguio. May mga nakakalat ding signage sa Baguio na nakasulat kung gaano kalayo ang lalakarin papunta sa iba't ibang tourist spot. Kabilang kung ilang calories ang mababurn mo.
Baguio City is a walkable city. As you can see, we tell them to leave their vehicles in their respective hotels. Kasi mas safe yun. Hindi ka pa sumiksik sa traffic. Sa Huwebes at Biyernes, inaasahang darating ang bulto ng mga turista na inaasahang aabot sa 150,000 ngayong taon. Pero ngayon pa lang, may mangilang-ilang turista na sa Burnham Park. Meron ng mangilang-ilan ng mga turista na nandito ngayon sa Baguio. Sabi kasi nila, bukod sa kukonti yung tao sa mga atraksyon, wala ka rin masyadong kaagaw dun sa mga rides at dun sa iba pang mga pasyalan dito. Patok sa mga namamasyala ang mga go-kart at bike. Siyempre, hindi mawawala ang mga bangka sa Burnham Park. Kaya enjoy, lalo na yung may mga kasamang bata. Para may pasyal namin itong mga bata. Ang daming tao. Kasi madaling araw pa lang kami nagbayay na papunta dito. Saya. Masaya. Anong favorite mong ginawa? Bike. Mag-bike. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Panibagong insidente ng away kalsada, nauwi sa suntukan ang banggaan sa Coronadal City. Ating saksihan. Ang hamon na iyan ng tricycle rider na uwi sa suntukan nila ng rider ng nabangga niyang motorsiklo. Sinipa ng rider ang tricycle driver. Sumagot naman ng suntok ang motorista, kaya't natumba ang rider. Susugod pa sana ng rider pero napigilan na sila at inilayo sa isa't isa. Ilang saglit pa, muling lumapit ang tricycle driver at kinuha ang susi ng motorsiklo ng rider. Ibinalik niya ito kalaunan at nang may tumawag ng traffic enforcer, sumakay na ang asawa at anak ng rider at kumaripas ng takbo. Ayon sa ilang nakasaksi, aksidenteng nabangga ng tricycle driver ang likod ng motorsiklo. Bahagya umanong nayupi ang plate number ng motor, kaya tumabi ang dalawang motorista. Kakausapin sana ng tricycle driver ang rider, pero bigla umanong hinampas ng rider ang driver. Dito na uminit din ang ulo ng driver. Nangyari ang panibagong away kalsada ngayong hapon sa Coronadal City, South Cotabato. Pinakahuli ito sa tila humahabang listahan ng mga away kalsada kamakailan. May mga gumamit pa ng plaka na pangkongresista lang. Ang malalala, mga away na nauwi sa walang saysay na pagkawala ng buhay. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay nababahala sa aniyay kultura ng pagiging siga sa kalsada. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan pa natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan. Paalala pa ng Pangulo, sumunod sa batas trapiko at maging disiplinado sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At kung may gulo sa kalsada, umawat aniya muna bago mag-video. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Isang kandidato sa pagka-board member ng Maguindanao del Sur ang tinambangan sa bayan ng Datu Angal Midtimbang. Ayon sa pulisya, galing sa proclamation rally sa Datu Piang si board member Baba Omar ng pagbabarilin ang sinasakyan nila. Ligtas si Omar habang kritikal ang kanyang driver na nagawa pang imaneho ang sasakyan sa ligtas na lugar. Pinaghahanap pa ang gunman. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nakalagay na sa Google Maps ang pangalang West Philippine Sea bilang pantukoy sa dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa gitna niyan, gustong isama ng China ang 9-dash line sa binubuong Code of Conduct para sa South China Sea. Saksi si JP Soriano. Ang halos pagbangga ng higanting barkong ito ng China Coast Guard sa mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa isang bahagi ng West Philippine Sea noong April 7. Kabilang sa mga binanggit ng gobyerno sa mga opisyal ng China, kaugnay sa negosyasyon ng ASEAN-China Code of Conduct o COC sa South China Sea. Giit ng gobyerno ng Pilipinas na labag sa insidente ang soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Of course, that's all related. Certainly issues like that, in fact, are one of the reasons why we need to have a code.
mahigit 20 taon nang binubuo ang Code of Conduct na magiging gabay sa pagkilos ng China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, kaugnay ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kasama sa negosyasyon ang Malaysia na kasalukuyang chairman ng ASEAN, gayon din ang Vietnam at Brunei, mga bansang may inaangkin ding teritoryo doon. Mahalaga yan dahil minsan ang sinabi ng China, kaya gusto ngayong malinawan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayag ang China na maging legally binding o magiging batas na ang COC para may mapanagot. Ang China naman gustong isama sa Code of Conduct ang magpakilala sa kanilang 9-line na dati nang hindi kinikilala ng Pilipinas at iba pang bansa. Tutol din ang China na makialam ang mga bansang walang inaangking teritoryo sa rehiyon. Dati nang inaalmahan ng China ang pagtulong ng Amerika, Japan at Western powers sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Before you get to that particular issue, you have to know what we're going to be adopting. So we have to see first how, let's say, the latest draft of a Code of Conduct looks like before we can address that issue. I think that's one of the issues which will be discussed perhaps last. Taong 2023 nang i-adapt ng ASEAN at China ang guidelines para sa mas maagang pagkatapos ng COC na target matapos sa loob ng 3 taon. Sa mga susunod na buwan sa Malaysia gaganapin ang susunod na round na pag-uusap kaugnay sa COC. Next year, 2026, Pilipinas naman ang chair ng ASEAN kung saan Pilipinas rin na mamumuno sa usapin ng COC na mahigit 3 dekada ng binubuo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Kasunod ng paglabas ng mga larawan ni Vice President Sara Duterte at ni Congresswoman Camille Villar na kabilang sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sinabi ng tagapagsalita ng koalisyon na welcome sila para sa anumang endorsement na makukuha ng sino man sa kanilang senatorial lineup. Pahayag ng campaign manager ng admin slate na si Congressman Toby Tiangco, ang politika aniya ay addition at hindi division. Tungkol aniya ito sa pagbubuo ng mga koalisyon at bawat suportang makukuha ay mahalaga. Dagdag nito, ang bawat endorsement sa kanilang mga kandidato ay pagyakap sa isinusulong ng administrasyon na bagong Pilipinas. Walang pinangalan ng kandidato si Congressman Tiangco pero nitong weekend, lumabas online ang mga litrato ni Villar kasama si Vice President Duterte at ang amang si dating Senator Manny Villar. Ang kumalas naman sa alyansa na si Presidential Sister Senator Amy Marcos naglabas ng video kung saan inendorso na siya ng Vice-Presidente. Simula na po ng online voting para sa mga Pilipino abroad. May mga nadalian pero ang iba may agam-agam din sa bagong proseso. Saksi si Maki Pulido. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng eleksyon ng Pilipinas, nagbukas kahapon ng 8 a.m. ang online voting ng mga kababayan nating nasa abroad. Kaya malayo man sa embahada o nasa laot, makabuboto ang nasa 55,000 OFW na nag-enroll sa online voting. Bukas na rin ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa pagboto ng mahigit 1 milyong registered overseas voters hanggang 7 p.m. oras sa Pilipinas sa May 12. Sa Hong Kong, iba't ibang reaksyon ng mga OFW. Para sa ilan, mas madali ang online voting. Komportable ang bawat isa, hindi ka napipila. Pero meron ding nahirapan, kaya pumunta na lang sa konsulado para makapag-enroll at bumoto. Una sa cellphone, pag hindi high-tech yung cellphone ninyo po, mahirap, number 1. Ngayon, isa pa, siyempre po yung minsan sa signal. Pag hindi compatible yung video streaming and at the same time kapag may problema po yung cellphone ninyo sa signal, nahihirapan po. Medyo mahirap. Pero may question ng isang OFW tungkol sa pagboto niya online. Sa report na natanggap ng COMELEC tungkol sa social media post, nagtataka ang OFW kung bakit pagkatapos niyang bumoto, hindi na niya nakita ang mismong listahan ng mga kandidatong binoto niya. Ito ay kahit daw ginamit na niya ang QR code. Ganun talaga, sabi ng COMELEC. Dahil encrypted, pagkaboto online, ganitong mga machine-readable codes lang ang makikita. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong
pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Pero wag daw mag-alala dahil sapat ang mga security feature. Meron din tayong random manual audit at sa random manual audit pwede pong makumpara yung mismong code as against doon sa na-print na random manual audit. Sa 6 namang show cause order na inisyu ng COMELEC kaugnay sa bastos na pananalita ng mga kandidato, magkakaalaman bukas kung kakasuhan o gugulong na ang disqualification case ng isa sa mga kaso. Hindi kasi pwedeng show cause order lang eh. Kasi pag show cause lang, sasabihin ng sambayanan, hanggang dyan lang pala kayo. May mga kasunod pang show cause order kaugnay ng vote buying at abuse of state resources. Hindi rin pinalampas ng COMELEC maging ang paggamit ng emergency alert message sa pangangampanya ni Richard Co, gubernatorial candidate ng Masbate, Fernando Talisic, kandidato para Vice Governor, Elisa Co, congressional candidate, at Olga Co, kandidato bilang City Mayor. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga naturang kandidato. Technically, ang dapat na may-ari lang ng text blast machine ngayon, yung mga LGU na ginagamit sa emergency situation o kapag may natural calamity. Kung nagagamit ng ganyan, again, pwede rin po namin ground yun ng disqualification at election offense. Isa sa inisyuhan ng show cause order si mataas na kahoy Vice Mayor J. Manalo Ilagan na tumatakbong gobernador ng Batangas. Kaugnayan ang sinabi niya na laos na si dating Batangas Governor Vilma Santos Recto. Sa kanyang tugon sa COMELEC, sabi ni Ilagan, ginawa niyang pahayag noong March 25 bago ang pagsisimula ng campaign period para sa local candidates. Saklaw raw ng malayang pagpapahayag ang kanyang pahayag na walang intensyong mamahiya o maliitin ang mga babae at nakatatanda. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 28 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy sa pag-iikot ang mga kandidato sa pagkasenador. Paalala ng COMELEC, bawal mangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ating saksihan. Karapatan ng mga PWD ang isang isinulong sa Pasig ni David De Angelo. Pagpapabilis ng usad ng mga kaso ang mungkahi ni Atty. Angelo de Alban. Magkasamang naglatag ng plataporma sa Tacloban sina Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan, Liza Masa, Jerome Adonis, Nars Alin Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Rosas, Teddy Casino at Representative Franz Castro. Programang pangkalusugan ang isa sa ipinaglalaban ni Senador Bongo. Nag-motorcade sa Misamis Oriental sina Atty. Raul Lambino, Dr. Richard Mata, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondok at Atty. JV Hinlo. Sa Olongapo City nagpunta kahapon si Congressman Rodante Marcoleta. Libreng almusal mula kinder hanggang senior high ang nais ni Kiko Pangilinan. Problema sa trapiko ang naisolusyonan ni Senator Francis Tolentino. Ipinunto ni Representative Camille Villar ang halaga ng edukasyon. Fuel subsidy para sa mga ngisda ang suhestyon ni Bam Aquino. Nag-ikot naman sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro si Senator Bong Revilla. Batas para palakasin ang mga LGU ang ipinangako ni Representative Bonifacio Busita. Kapakanan ng kabataan ang isa sa susuportahan ni Senator Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Unti-unti nang dumaragsa ang mga deboto sa iba't ibang simbahan ngayong Semana Santa. Sa Batangas, binisita ng ilang deboto ang apparition site sa Mount Carmel Church. Ating saksihan. Payapa, presko at tahimik, ito ang bubungad sa mga magninilay-nilay at planong magbisita iglesia. Sa Mount Carmel Church sa Lipa City, Batangas, mula sa simbahan, may hagdan papunta sa isang prayer room at view deck ng apparition site. Mayroon ding garden para sa ilang Carmelite saints. Dinarayo rin ng mga deboto ang life-size na imahe ng Santo Sepulcro sa Calabanga, Camarines Sur. Pinaniniwalaang mula pa sa Espanya ang imahen na simbolo ng pananampalataya ng mga Bicolano tuwing Semana Santa. Ayon sa mga deboto, kayang makapagpagaling ang tubig na ginagamit sa paghugas ng imahen. Inaabangan naman ang ilan ng alay lakad at pagtatanghal ng sinakulo. Tampok naman sa Pampanga ang mahigit 40 life-size na mga rebulto mula sa Institution of the Eucharist hanggang sa Transfiguration of Jesus.
Bukod sa mga imahen, may intentions and prayer section para sa mga panalangin. Ayon sa organizer, 13 taon na ng exhibit na bukas sa publiko hanggang sa pagtatapos ng Semana Santa. Sa Dagupan City, sinimula na ng St. John the Evangelist Cathedral ang tradisyonal na pabasa ng Pasyon. Ang mga debotong lumahok, dire-diretso itong gagawin hanggang mamayang hating gabi. Bukod dyan, naghahanda na ang Pangasinan Police Provincial Office para masigurong payapa ang Semana Santa sa lugar. Deploy din tayo ng mga personnel dito sa mga transportation hubs or mga terminals. Pati na rin itong mga tourist destinations natin. Dinarayo naman sa Pasukin, Ilocos Norte, ang higanteng krus na bato. Paniniwala ng mga deboto na kapag papagaling ng sakit ang krus, kung magdadasal ka rito at magtitirik ng kandila. Natagpuan ang naturang krus sa isang bundok at inilagay sa chapel para mapreserba. Madalas naman puntahan sa bayan ng Badok ang Badok Minor Basilica at Parish of St. John the Baptist tuwing bisita iglesia. Sa loob ng simbahan makikita ang malaking obra sa kisame. Dinarayo din dito ang imahe ng Birheng Maria. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 22 lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na init ngayong Lunes Santo. Pinakamataas ang 45 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes. 44 degrees Celsius naman sa Etiaga, Isabela at Sangli Point sa Cavite. 43 at 42 degrees Celsius na heat index naman sa iba pang lugar. Posibleng pumalo ulit sa 42 degrees Celsius pataas ang alinsangan bukas. Frontal system at easterlies ang umiiral ngayon sa bansa. At ayon sa Special Weather Outlook ng Pag-asa, posibleng magtagal bukas ang frontal system kaya magiging maulap at mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Apayao at Aurora. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa, maliban lang sa localized thunderstorms. Pagsapit ng Miyerkules Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, ramdam ang matinding init at alinsangan sa halos buong bansa. Pero magiging handa pa rin sa posibleng pag-ulan lalo bandang hapon o gabi. Kuha sa dashcam video na ito ang pagtama ng missile sa Sumy, Ukraine. Ayon sa mga otoridad doon, 2 missile ang pinakawala ng Russia kahapon ng umaga. 34 ang nasawi, kabilang ang 2 bata. May 100 naman ang sugatan. Kinundena ng presidente ng Ukraine ang pag-atake na sinasabing isa sa pinakamapinsala ngayong taon. Wala pang pahayag kaugnay nito ang Russia. Isang munting hiling ang tinupad ng 5 taong gulang na babae sa araw ng kanyang moving up ceremony sa Agusan del Norte. Pagkababa ng stage matapos makuha ang kanyang certificate, dali-daling umalis ang bata at hindi na tinapos ang seremonya. Kasama ang kanyang tiyahin, bumiyahe sila ng 1 oras para puntahan ang kanyang nanay na nakapiit sa isang kulungan. Pero dahil masyado pang maaga para sa pagbisita, tumayo na lang ang bata sa labas ng piitan. Nagkataon namang nakaabang na rin pala sa bintana ang kanyang ina na naghihintay sa kanyang pagdating. Ayon sa tiyahin ng bata, hiniling ng ina ng bata na makita ang anak na nakasuot ng toga. From the stage to the stars, matapos ang 15 taon, natupad na ni Katy Perry ang kanyang pangarap. Lift off. New Shepard has... Kasama si Katy sa all-female flight space crew na nakarating sa space. Honored nga raw siya na maging bahagi ng team sa unang pagkakataon. Matapos ang ilang minuto ay nakababa rin agad ang team na sinalubong ng kani-kanilang mga pamilya. Bago ang launch, nag-tour si Katy sa loob ng capsule kung saan ipinakita pa niya ang kanyang upuan. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.